in this video, ang pag-uusapan naman natin ay upsell and downsell. So ngayon, ano ba ibig sabihin ng upsell and downsell? So pag sinabi natin upsell and downsell, ito yung pag-offer natin ng additional product sa customer na bumili na sa atin previously. So let's say ito, no? Let's say bumili na siya neto, no? Ngayon, kapag sinabi nating upsell, ibig sabihin mag-offer ka ulit ng ganitong product pero this time mas marami na, tapos may discount, or same lang din, isa lang din, tapos may discount din, no? Ngayon, paano mo siya gagawin? Yung upsell on downsell inside Cellnomics. Para malagyan mo ng upsell or downsell yung funnel mo, click mo lang itong funnels. And then meron kang makikita dito sa checkout, no? Meron kang makikita dito na upsell or downsell. So click mo lang yan. Then pwede kang mamili, pwedeng page or pop-up. So pag pop-up, ibig sabihin may lalabas na maliit na box, no? Sa gitna ng dashboard. Kapag page naman, it's another page, no? Hindi lang siya yung parang lalabas na maliit na box. Okay, so let's say sabihin natin dito sa training na to ay pop-up. So ngayon, pwede kang mamili. Okay? So meron tayo upsell and downsell. Pwede kang mamili ano yung gusto mo itsura. Pwede kang gumawa empty, pero mas magiging madali sa'yo kapag gagamitin mo na tong template natin. So I highly recommend na kapag upsell or downsell, isa lang yung pagpipilian nila, no? Kasi mas malilito yung tao kapag mas marami kang i-offer sa kanila. Parang pagpipilian lang nila sagot, it's either yes or no. Okay? So let's say na ang additional na i-offer mo sa kanya ay kunyari ito, no? Ayan. So pwede mong pwede mong pagandahin, pwede mong ayusin yung itsura nito, pero kailangan mong mag-add ng product. So let's say drone, no? Ayan. Tapos pwede mo dito i-overwrite yung price. So ang price kasi ng drone na naka-record dito ay 5,000. So sabihin natin, i-offer mo lang siya ng 4,000. Tapos dito pwede mong baguhin kasi yung pwede mong baguhin yung itsura niya. So kunyari, gusto mo ba nasa nakapwesto yung button, gusto mo ba magkatabi tong dalawa? Or ang gusto mo ay magkahiwalay sila, parang ganyan, no? Tapos pwede rin yung add decline link. So ibig sabihin, decline link, ito kasi yung no thanks na pag-ayaw nila. Okay, so much better meron yan kasi kapag wala, paano sila makakaalis sa page pag wala to? Kailangan nilang pindutin yung X. No? So para mas maging madali sa kanila makalabas sa page na yan, no? So dito pwede mo rin sila i-connect sa specific na list and pwede ka rin mag-tag pwede mo i-tag yung customer mo. So let's say upsell drone, no? Kung ano yung ilalagay mo dyan. So pwede mo rin paltan yan. Purchase now, pwede yung paltan mo siya, no? Claim now, pwedeng ganun, no? So let's say okay ka na dito, click mo lang yung save. Tapos let's say, pwede mo paltan yung picture, no? Kung ano yung picture na necessary para doon, no? So, ayan. Tapos dito, pwede mo paltan yung yan. Pwede mo paltan yung price. So, initially, di ba, siya? 5,000 siya, di ba? So, dito, magiging, na lang siya? Magiging 4,000 na lang siya. Okay, so, ayan, let's say okay ka na dito. Click mo lang yung save. Tapos, ayan na siya, no? Ngayon, ay, tingnan natin, no, kung ano yung magiging, niya, itsura niya. So, pag kinlik natin to, so, ngayon, let's say, no, ito yung unang product na in-offer sa kanila. Bibili na nila, no? So, kunyari, John Doe, tapos John Doe, gmail.com. Let's say, nakatira siya sa Mandaluyong. Ayan, Mandaluyong City, kunyari, no? Ayan, tapos, lagyan lang natin to. Tapos, Philippines. Ayan, Philippines, tapos, Metro Manila. Tapos, ayan. So, click continue. Ayan. So, sabihin natin, no, pay on delivery, complete. Boom. Ito na yung mo, no? Ito na yung upsell mo. So, pwedeng, kapag gusto niyang, bili niya, click niya lang yung purchase now. Kapag ayaw niya, no take. So, sabihin natin, bibili niya. Purchase now. Then, yun, mapunta na siya dun sa take you page. So, ngayon, i-check natin, no, talaga bang dumating sa atin, no?
as a seller na dumating ba sa atin yung product. So, pwede natin gawin diyan ay dito 'no, pwede mo i-check 'no. Ito yung order 'no, si John Doe, tapos ito yung binili niya. Una, bumili siya ng isang drone, ta's bumili siya ng another 'no, 4,000. Not paid pa siya kasi pay on delivery yung pinili niya. Okay, so yun, gano'n lang kasimple yung paggawa ng upsell or downsell inside Sellnomics. I hope na marami kayong natutunan and see you on our next video training.